Eto na naman tayo sa mga makabuluhang ito na ang ating pinuno, handa nang magsilbi. Anyways, ngayong hapon ako ay biglang umihi, tapos biglang pumasok to sa isip ko. So wala na akong ibang magawa kundi gawin na lang. Gagawa natin ng prediction yung Vuelta Balentong 11 na napaka-solid, nagaganapin ngayong paparating na September 21, 2024. Hindi. Hindi tayo pwedeng ano. So, ano ba? Kung mapapansin nyo yung lineup, napaka-solid. Yung gate magbubukas daw 3 PM. Pero pakiramdam ko nagbukas to 4 PM yata. Prediction ko lang 'yon. Hindi ko alam kung yun talaga yung nangyari. So, Vuelta Balentong 11, ang pinakauna kong napansin dito ay kulay violet. Anyways, ang una kong napansin dito ay ginanap to sa Metro Tent Convention Center, pre. Utang ina. Sa mga di nakakaalam ng Metro Tent, hindi ako nagkakamali, yung arkila dyan ay 300,000 pesos per day. Hindi ko alam kung per day or 2 days. Pero parang ganon, yun yung mga nabalitaan ko. So, ano ba, ticket? Ayoko nang i-review yung ticket kasi alam natin na mayroong kumag dyan na nakaabang ng mga bagay-bagay. Hindi ko na lang papangalanan. So, umpisa tayo. So, etong prediction ko na to ay sa tingin ko lang, di ko lang alam kung tatama lahat. Huhulaan ko lang. Yung petsa pa lang ngayon ay ano ba? February 18, 2023. So, umpisa na tayo. Don Rafael versus Kilan. Tangina, sa mga hindi nakakakilala kay Don Rafael sa Kilan, sila ay mga kung di ako nagkakamali, si Kilan ay galing ng Motus, isa sa pinaka malupit nila doon pagdating sa pagbalanse ng mga banatan. At si Don Rafael naman ay galing sa Pulo, kung di ako nagkakamali, kila Shernan. So etong laban na to ay parang Motus versus Pulo. Putang ina, no? Bangis. Hindi na para magsalita pa ng kung ano-ano sa kanila, pero tingin ko napakalupit to. Kasi si Don Rafael, putang ina, ba't pa ako dan, no? Si Don Rafael, napanood ko yung laban nito sa 1 minutes. Parang kapansin-pansin talaga na malupit, may tira. At si Kila naman, napanood ko talaga siya. Kung di ako nagkakamali, meron akong napanood yung parang sinabi niyang ganito kalumangoy. Yun yung pag naalala ko si Kilan, yun yung pag nakikita ko si Kilan, yun yung naalala ko. Parang bigla akong tinaba dito sa ginagawa ko, pero kasi naumpisa na natin, nakaka 3 minutes na tayo, patuloy ko na lang siguro. Pero dito sa Don Rafael sa si Kilan, hula ko lang di ko lang alam kung mangyayari talaga, pero pakiramdam ko ang mananalo dito ay si Kilan. Tingin ko lang. Next naman tayo, Casper Hespero at Kenzer Mimak. Casper Hespero, mga Motos Boys na naman, sa mga malupit nilang pandayo doon, mga pambato nila. Laban sa mga Tacloban Boys, Tacloban ba to? Pero malapit yung loob ko dito sa kay Kenzer sa Mimak. Kasi lahat kami, pare-pareho kaming tinamaan ng bagyo. So, dito naman Casper Hespero, Kenzer Mimak, tingin ko lalamang sila Casper Hespero pagdating sa leeg. At si Hespero naman lalamang pagdating sa si Kenzer naman sa si Mimak lalamang to sa experience pagdating sa bagyo. Sa tingin ko lang. Si Kenzer lalamang to sa experience niya sa BPO. At si Mimak naman, di ko alam kung ano ba ginagawa nito sa buhay, pero tingin ko lalamang to sa accent. Pero dito sa labang to, Casper Hespero versus Kenzer Mimak, mga malupit na bagong pasok na talagang kabang-abang. Seryoso to. Kung napanood nyo na yung mga laban nila, talagang napakalulupit nila. Sa maagang pagpasok nila sa flip top, ganun na kagad napapakita nila. So napaka-solid, pero eto, prediction ko lang dito, ang mananalo dito ay si Casper Hespero sa score na 5-0. Yun lang. So Manda Baliw versus Katana. Eto na. So Manda Baliw versus Katana. Manda Baliw galing pa ng Mandaluyong at Katana galing pa ng Japan.
Napaka-solid na itong matchup na to. Kung mapapansin natin, talagang si Sir Arik, napakalupit pumili ng mga maglalabang, putasan na ba yung tubig ko? Mga maglalabang mga tao. So, Manda Baliw. Ang ina, tubig na naman. Water therapy kasi ko lagi. Pero ito, si Manda Baliw, kilala natin to pagdating sa mga tato. Talagang napakaganda ng kanyang mga tato. Kasi tattoo artist daw to. Si Katana naman ay kilala natin na bulol sa S. So etong laban na to talagang kaabang-abang. Napakalupit na ito sa tingin ko. Pero kung huhulaan ko kung sino mananalo dito, parang pakiramdam ko dito malakas lang siguro yung kutob ko. Pero mananalo yata dito si Katana sa score na 3-2. Tingin ko lang. Di ko lang alam kung ganun talaga. Eto naman, Husky versus Creeply. Putang ina. Husky versus Creeply. Putang ina, paano ko ba lalayitin sarili ko? Anyways, Husky, kilala natin sa sa paghubad saka sa pagbablog. Napakalupit na mga content at kung alam nyo lang, malaki yung kita niyan. Hindi niya lang sinasabi, pero ngayon ibubunyag ko na. Napakalaki. Talagang may pera talaga sa Facebook. At sa kaya ginagawa ko din to kasi why not. Si Creeply naman kilala sa mukhang walang pagkakakilanlan. Pero punta tayo dito kay Husky. Si Husky alam natin na lap trip to, comedy. Si Creeply naman ewan ko ba dito sa putang inan to kung ano pinaggagawa. Pero focus tayo kay Husky. Tingin ko lalamang dito si Husky pagdating sa sa followers. Mas marami yung followers. Lalamang si Husky sa comedy, sa followers, at sa gold na kwintas. Eto si Creeply, wala to. So dito lang, tingin ko dito tabla tong labang to. Pero tingin ko mananalo dito si Husky. Para lang sa akin. Eto naman, M-Zite versus Zendlook. Parang maikli pa tong video ko. Kailangan ko pa bang pahabain ng konti. Pero sige. M-Zite versus Zendlook. Si M-Zite, kilala natin to sa pag-i-slides na may medyas. Kilala natin to sa kilala natin si M-Zite. Kilala natin sa pag-medyas ng slides. Kilala natin na host to ng Motus. Kilala nating nagbabars. Kilala nating medyo paos. At kilala natin to bilang pinaka-cute ng 3 digits. Punta naman tayo kay Zendlook. Kilala nating mapagmahal tong taong to. Kung mapapansin nyo yung mga my day niya, grabe to magmahal. Napakahalimaw. Talagang pag nagmahal to si Zendlook, putang ina, iba talaga talagang pangkasalan kung di ako nagkakamali, ilang my day na neto yung napusuan ko. Sa iba-ibang babae rin. Yun. So dito naman, M-Zite versus putang ina naman M-Zite versus Zendlook. Medyo mahirap to. Medyo mahihirapan ako dito ng konti sa tingin ko. Pero tingin ko si M-Zite, lalamang dito si M-Zite sa rebuttal, freestyle ability, rap ability. Tangina, anig mo no? Lalamang naman si Zendlook pagdating sa pagiging left field na lyricismo. At lalamang si Zendlook sa Cocoon. Pero dito sa labang to, huhulaan ko lang, prediction ko dito ay M-Zite versus Zendlook. Teka, mag-iisip lang ako. Saka 9 minutes pa lang yung video, pahabain ko lang ng konti. M-Zite versus Zendlook. M-Zite versus Zendlook. Teka, tagalin lang natin ng konti. Tingin ko wag 15 minutes siguro, may ads na Tingin ko lang. Pero yun, M-Zite versus Zendlook. Sa prediction ko sa laban na to ay mananalo si Zendlook sa botong 5-0. Kasi si M-Zite, kung di ako nagkakamali, parang pakiramdam ko hindi siya dito sa sapatos. Ay magi-slides. So yun yung mali niya. Pag nag-slide si M-Zite, sa kanya to. Pero pag hindi, Zendlook ako dito. Ito naman, putang inang Slack 1 versus Vitrum.
Eto, explain pa ba to? Kitang-kita mo na. Gagi na ano ko. Teka. Asan ba yung ano ko? So yun guys, nyo. Slack 1 versus Vitrum. Tingin ko dito sa labang to, si Slack 1 ay ito pala ay isa buhay 2024. So semifinals, napaka-solid na match-up din. So si Slack 1, kilala to sa pagdudurag. Kilala to bilang nag-YouTube din, YouTuber. At pangarap yata nito ay unang YouTuber na magkamit ng Lambo na pink. Pero punta naman tayo dito kay Vitrum. Si Vitrum naman kilala natin bilang nagrarally. Kilala nating malupet, kilala nating kupal. Pero dito sa labang to, medyo tinatamad ako explain to, putang ina, dito kay Slack 1. Pero pakiramdam ko mangyayari siguro sa labang to ay nararamdaman ko may magcho-choke. Pakiramdam ko lang. At parang nararamdaman kong may ipapakita dito or may papangalanan ditong nakantot. Pero hindi lahat ng ito, seryoso lang. Hindi lahat ng sinasabi sa battle rap totoo. So, biro lang pala 'yun. Pero tingin ko lang naman kung ano mangyayari. Putang ina, ba't pa ako nag-i-explain? Pero yun, okay naman to, okay tong laban na to, pakiramdam ko. Pero ang prediction ko dito ay kay Vitrum ako dito. Kay Vitrum. Ito. Hindi, Bisaya kasi si GL kaya medyo sinadya ko lang yun. Ito naman, GL versus EJ Power. Ito na, gagi, ang dami nating bet. Dito yata tayo magpo-focus. EJ versus GL versus EJ. Lalamang to si GL sa concept at lalamang naman si EJ sa dark humor. Lalamang si GL sa pagko-computer, lalamang si EJ sa gera. Lalamang si GL sa experience din sa bagyo. Nasabi ko na kanina. Pero ito, GL versus EJ Power. Ito lang, behind the scenes guys, nakakatawa to. Kasi karom ko na ito si EJ Power. Tama ba? Semifinals. So, karom ko na ito si EJ Power. At sa mga hindi nakakaalam, dito niya ako napabilib ng sobra. Kasi itong pukin ng inang EJ Power na to, kung mapapansin mo dito, September 21 yung laban. September 20 ko dumating. September 20 kami nagkita. Putang ina, hindi pa siya tapos ng round 2 niya sa round 3. I mean tapos naman tapos na siya. Kaso yung problema, hindi pa nakakasalansa ng maayos. So pagdating ko doon, pagkatok ko, pukin ng inan to, si EJ Power may hawak na na kutsilyo. May hawak niya pa rin yung niya, yung lapis niya at saka hindi ko alam kung lapis yun o ballpen. Pero basta yung panulat niya saka papel. Ang ginagawa niya nun, ready na yung mga sulat niya. Tapos, yun, dun niya palang sinasalansan. Kung matatalo man siya dito, putang ina, kasalanan niya din eh. Pero anyways, yun nga, yung round 1 niya locked in na. Tapos yung round 2 niya naman, yun, kalahati pa lang. Tapos yung round 3 niya, putang ina, blanco talaga as in. May mga sulat siya, di lang nakasalansan. Doon ako masyadong napabilib niya ako doon, putang ina. Kasi parang hindi ko ginagawa yun. Tapos siya parang sipin mo kinaumagahan laban, tapos magbababad ka ng practice na wala kang tulugan. So kanya-kanyang talaga kanya-kanyang power ups lang din bilang battle MC. Ito naman si GL ang pagkakakilala ko dito, grabe to mag-research. Ito seryoso, tuloy tayo dito. Si GL grabe to mag-research kasi parang nakasama ko na din to sa hotel, pukin ng inan to. Grabe to mag-research, grabe yung proseso ng pagsusulat niya. Grabe niya pag-aralan yung kalaban niya, kaya nakakatakot talaga tong kalaban, putang inan to. Napakatalino. Pero yun, balik muna, sige. Sino ba unahin natin? EJ Power G. Pero sige, doon muna tuloy tayo kay EJ. Napabilib ako ni EJ doon sa mga on the spot niyang birahan na doon niya palang isasalansan. Kasi kung di ako nagkakamali, dumating ako mga hapon yata yun. Tapos siya nagsusulat pa. Ang pinaka-lap trip pa nun kasi yung jacket niya, putang ina, sinamahan ko pa siyang bumili nun. Ano ba yun? Oo, sabi niya magja-jacket daw siya para mukha daw siyang mamamatay. Tingin ko ganun siguro pag pag US Army ka.
Anyways yun, maraming malaking shoutout sa iyo Utol, EJ Power, at suportahan nyo nga pala yung album ni EJ Power, nakakalabas lang kanina, napaka-solid din nun, napakinggan ko na lahat sa Spotify. Anyways, yun, solid EJ Power, napakalupit mo magkabisa, napakalupit mo magsulat, at punta naman tayo kay GL, napaka-solid mo din mag-research pagdating sa kalaban mo, yung mga konsepto mo, sa'yo yan, ikaw lang yung gumagawa ng ganyan, solid. Kaya kung sakaling magcha-champion to si GL, tingin ko deserve niya din talaga. At kung sakali namang matatalo dito si EJ, tangina, kagaguhan niya din kasi. Pero yun, tingin ko GL ako dito. Hindi, kung susumahin parang medyo match lang talaga sila, pero kung sino yung makakahanap ng, kung sino mga judges makakahanap ng butas dito sa dalawa, yun yung matatalo. Pero gagi, naalala ko talaga yung yung nakalimot si EJ sa doon sa round 3 niya. Napaka-solid lang din kasi hindi siya solid pero yun, hindi yun nga yung maganda doon kasi parang ang dami mo nang na-spit, tapos yung kalimot niya doon konti lang, tapos biglang nahugot niya ulit. Saka meron siyang mga parang meron siyang mga nasulat na wala naman sa sinulat niya, nakaimbak lang, tapos nauhugot niya lang. Gagi, ganun kalupit to si EJ Power. Si GL naman, tangina, napakasaludo sa inuulit-ulit ko lang talaga yung sinasabi ko para humabala ng konti yung video. Pero dito naman, tingin ko ang mananalo dito ay si GL sa botong 7-0. Hula ko lang. Sinyo versus Shernan. Gagi. Ito yung nakakatawa kasi dati parang pag may laban ako, lalo na noon, mga ilang taon nakalipas, pag may mga prediction to si Kuya Shernan, talagang pinapanood ko dun So, ano man yung opinion niya, natutuwa ako. Manalo man o matalo, natutuwa ako. At natutuwa din ako kasi siya naman yung ipipredict ko ngayon, diba? Bago nga pala ako mag-start na itong mga kagaguhan kong ganito, nag-chat din ako sa kanya kasi bakit naman hindi? Parang nagtanong ako sa kanya ng mga setup, kung paano niya ba ginagawa, bla bla bla. At sa totoo lang, isa din siya sa kasi nakita ko siyang nag-reaction video na sa cellphone lang gamit. Sabi ko, putang ina, paano to quiz? So yun, sabi niya sa akin, bumili ka na ng computer mo, ng laptop mo, promise, mabilis mo lang din yung mababawi. Kung di ako nagkakamali, yun yung pinaka-exactong sinabi niya. Pero yun, Sinyo versus Shernan. Eto si Sinyo, tangina, kasali sa top 5 richest man in the world. At si Shernan naman, kilala to bilang malupit na komedyante, kilang malupit na artista. Ano ba to? Sinyo versus Shernan. Gagi, kung mapapansin nyo Sinyo versus Shernan, kung titignan nyo lang yung yung nagtapat, most viewed versus second most viewed in the whole wild world. Putang ina, napaka-solid. Ilang views na kaya yung laban nila? Teka lang guys, gagi, saan ba yun? Sinyo versus Shernan, 9.7 million views. So tingin ko tong laban na to, prediction ko meron tong 9.7 million views. Ano ba? Teka lang. Sinyo versus Shernan. So tingin ko dito, labanan to ng mga kanya-kanyang sumbatan to. Tingin ko, sumbatan to. Parehong merong naambag, parehong malupit, parehong madaming views, parehong nagpayaman sa isa't isa. Pero tingin ko dito medyo naiiya ako magsalita na kung ano pag mga nauna sa akin. So dito tingin ko Sinyo ako dito. Kasi binigyan niya ako ng real jokes. Shernan kasi hindi niya pa ako binibigyan ng kung So yun lang, 19 minutes na. So ulitin ko lang yung aking prediction. Don Rafael versus Kilan ako dito. Casper Espero versus Kenzer Mima, Casper Espero ako dito. Manda versus Katana ako dito sa botong 3-2. Tingin ko lang. Husky versus Cripply, tangina, Husky ako dito. Sino ba yung Cripply? Tangina, wala naman yung kwenta. M-Site versus Zenlook, lalamang dito si Zenlook kasi hindi nag-slide si M-Site sa tingin ko. Slack 1 versus Vitro, magkakabulgaran na ng iyot. Pero Vitro ako dito. GL versus EJ Power, GL ako dito. Pero props sa EJ, napakalupit mong tao. At Sinyo versus Shernan, Sinyo ako dito. Yun lang.
pa hinahintay nyo? Ang ina nyo, bye-bye. Ay, then, 53, 54, 55. Antayin ko lang mag 20 minutes para at least medyo malapit. At kung meron pala kayong gustong ipa-review, chat nyo lang. Comment nyo lang. At yun lang. At sana wag na tayo mag-away-away sa Facebook pala. At sana magkaayos-ayos na lahat kahit hindi ayos yung sistema ng gobyerno. At sana yun, kapayapaan lang para sa lahat. Ingat kayo lagi. Yeah.